former Senator Antonio Sani Trillanes IV. Sir, para sa iyo, ikaw dati kasundal, at ikaw po ay dating sundalo. Yung katapangan ninyo nakita ng bayan sa mga ginawa nyo pong pag-aaklas laban noon sa gobyerno. Itong si President Bongbong Marcos ba, masasabi mo ba na mahinang leader? Ang indikasyon natin dito kasi ganito. Yung sinasabi nila sigurong weak leader dahil nakita nyo siya, malumanay siya. Diba? Hindi siya nagmumura, hindi siya Pero alam nyo yung desisyon na hayaan makulong si Duterte, ay ano yan? It takes a lot of guts to do that. Ando doon na tayo na hindi niya desisyon yan yung na ipakulong siya kasi ICC independent siya. But still, doon nila nakita. Asa na ngayon yung nagtangkang magpatalsik na sabi nilang strong leader, siga, at nasaan yung sinasabing weak leader. So, tignan natin yung actions more than the words. Di ba? Isa, pamura-mura. Di ba? O tapos nung hinarap na sa ICC, medyo di ba? Nawala na yung tapang. Yun. Ngayon, ito rin yung sinabato at kung sino-sino pa, matapang lang pagkaano. Mamaya Sen, puntahan natin si Bato. May tanong ako eh. Ito ay medyo nalito lang ako. Ang mga DDS kasi sinisisi si Pangulong Bongbong. Samantalang kayo yung aminado na nagpakulong kay Digong. Bakit po ba ganun? Diba kayo umamin at noon pa man marami nang nagsasabit na ipapakitang ebidensya na hahabulin nyo siya, sila kasama si Bato, Bongo, Sara at iba pa. Pero bakit si Pangulong Bongbong po yung sinisisi nila? Kailangan kasi nilang bigyan ng rason para magalit yung mga Duterte base kay President Marcos. Gaya nga nasabi mo, final namin to 2017 pa, gumulong ito. Hindi naman ito parang sinabi ni President Marcos na mag-issue kayo ng warrant kay ano. Hindi ganoon. Kusang nag-issue ng warrant yung ICC base sa ebidensya na kalap nila at dahil doon dinaan sa Interpol. Ano gagawin ni President Marcos? Aarborin siya. Papatalsikin nga siya eh. Kumbaga magde-defy ng international agreement. International agreement yan. Yung with the Interpol. Pagka merong na-issue ng red notice, tutulungan mo. Kasi tayo, tinutulungan. Ganun lang naman kasimple yon. Kaso nga, syempre, kailangan palabasin ng mga maka-Duterte na para kagalitan. Pero ang sinasabi natin dito is yung strength or weakness ng isang presidente ay hindi mo nakikita yan sa demeanor. Yung pananalita, yung kung malumanay o hindi, o ito isa pag mura ng mura, di ba? Ay simple din lang naman. Yung kay Duterte, yung sinabi niyang strong leader siya pero ginamit niya sa masama eh. Di ba? Inabuso niya. Kung ang ginamit niya, yung kapangyarihan niya, yung kasigaan niya na yon, ginamit niya maghabol ng mga kurakot. Di sana wala. Habulin yung mga drug lord na tunay, kagaya nila Michael Yang. Di sana wala. Kaso nga, kasabwat siya eh. Kasi doon sa pangungurakot, kagrupo niya itong mga ito. Tsaka dito, Sentry, ang nangyayari po kasi dito, yan yung kanilang naratibo. Para nga tama kayo, magalit ang taong bayan kay Pangulo. Samantalang sabi nyo nga, 2017 pa ito na isampa. Correct. Ang hindi nila tinetake up, yung mga kamag-anak ng pinatay. Hindi ko sabing namatay, pinatay. Correct. Diba? Pilipino yun eh. Nga po. Hindi naman foreigner yun. Opo. Yung mga nabiktima. Pero ang tutok nila para maging kaawa-awa ang dating ni dating Pangulong Duterte. Kawawa siya. May edad siya. Dinala niya pa sa ibang bansa. Ang hindi nila tinitignan at hindi nila talaga tinututukan, paano yung pinatay? Nang walang kalaban-laban. Correct. Walang due process. Walang At talagang tinlano at may dagdag lang tayo. At dadagdag ko na rin, Sentry, alam ito ni Mayor Magalong.
Mamagano! Di ba ano siya dati? Ano siya na? Oversight committee head. Oh. Yeah. Hindi ordinaryo yung kanyang function, Oh. yung kanyang posisyon. Hmm. At inamin niya na kinausap niya yung mga generals Oh. sa isang command conference. Pinapagalitan daw niya. At pinagsabihan din daw niya at the time, General Bato de la Rosa. Kumbaga pinapalam niya, mali yan. Kasi nakita daw niya na may mga sa listahan na talagang pinatay lang. Ang tanong ko sa Sentry, tal, kayo naman magkaibigan ni Oh, Mayor Magalong. magkaibigan po kayo, Sen, ha? May dinimanda ba siya? May nireklamo ba siya na mga generals na napatunayan naman niya na talagang lumabag sa batas? May record ba tayo? Ito po yan, no? In addition sa sinabi nyo, Yusek Claire, sinamin mismo ni Mayor Magalong na sang-ayon siya dun sa war on drugs. Hmm. So in short, wala siyang reklamo. Na nag-work pa nga daw, sabi niya, tinanong, may kwento pa siya na may tinanong daw siya na madre na sa Baguio na ano daw, ngayon daw, safe na, wala na. Teka muna, wala namang maggagahasa sa madre. Di ba? Ano ba naman, may butas naman yun. Di ba? Walang gumagalaw. Kahit yung mga snatcher, hindi nila ginagalaw yan. Bakit sasabihin? Mga drama naman kasi. Pero anyway, ang bottom line nito, he was part of it. Kasi ando doon siya sa higher echelons niyan. Pero yun na nga, that's a side issue. But makikita mo yung ano niya, inamin niyang admiration niya kay mga estilo ni Duterte. And let me just add yung sinasabi niya. Yung mga Duterte, nung kasagsagan nung patayan na yun, pinagmamalaki nila yung patayan. Tama yan. Ngayon, parang they are denying that it ever happened. Diba? Nakita natin yan mismo. Diba? Yung mga talumpati ni Duterte, ni Bato, at kita natin yung mga nakahandusay sa kalye, lalo na di sa Caloocan, di ba? Yes, sir. Yung mga nasa depressed areas, pinapasok yung bahay Sinisipa yung bahay. Yung pinto, tapos kung wala doon yung hinahanap, kung sino lang, itutumba. Pangkota. Yung kasi mga middle class, yung mga tagahanga niya na hindi nila naramdaman yon kasi hindi sila doon sa mga depressed areas na tinatarget nung war on drugs. Bakit? Kasi alam nilang hindi lumalaban. Walang mga abogado, walang Yun. Alam mo, Sen, ito address ko lang to kay Mayor Magalong. No? Mayor Magalong, kung nanonood ka, may gusto ko sabihin sa'yo, magkaiba ang Baguio, magkaiba ang Caloocan. Alam mo ba yung nangyari sa kaibigan ko si Kian De Los Santos? No. Na kinuha na lang, basta-basta, tinaniman ng shabu, binaril. Sinabi na nanlaban. Kaya kung sasabihin mo, tatanungin mo yung madre, kalokohan talaga yun. Wala talagang gagawang karumal-dumal sa madre. Pero sa ordinaryong tao, sa Pilipino, sa mga mamamayan, nung panahon ni Duterte, pag tinuro ka, adik ka, wala ka na. Kinabukasan patay ka. Yan ang gusto ko sabihin sa'yo, Mayor Magalong. Magkaiba ang nangyari sa Baguio, magkaiba ang nangyari sa Caloocan. Advisor siya noon. Yun na nga ang problema eh. Proud pa siya. Sen, kaya sa favor, pwede ba isama natin ito sa Netherlands? Hindi, ang tanong ko nga kay Sen, bakit hindi nakasama sa kinasuhan? Porque ba kaibigan, Sen? Hindi. Siguro siya nung time na yon low-key siya. At hindi siya diretso dun sa chain of command. No? Yung mga, kasi itong mga, makita mo yung pattern dun sa mga kasama, mga sangkot dun sa kaso. Ito yung mga naging PNP chief. Yun. Sunod-sunod yan. Si Bato, yung namatay na Kaskolan, si Albayalde. So sila yung mga panahon na yon. After kasi ni Albayalde, nung sinimula na yung preliminary examination sa ICC, humupa, nag-abatra sila kasi alam nilang may sabit na sila. So nagbawas sila ng But ang kuwan ko lang dito is yung kapulisan, general siya noon, senior general ng PNP. Ang trabaho nila was to serve and protect the Filipino people. Pero dahil takot silang tumindig kay Digong, pinapalabas na lang nila na tama yung ginawa. Pero wala akong believe dyan sa mga yan dahil komo hindi nila kayang tumindig at magsabing mali yan,
sumang-ayon na lang dahil sa takot. Mm-mm. Hindi, balikan kasi yung mga madre, di ba? Oh, Sabi nga, Yusek. tahimik daw. Hangang-hanga daw yung mga madre. Dahil tahimik ang Pilipinas, walang krimen. Panahon ni Pangulong Duterte, yung mga missing sa Bongeros eh. Tama, Correct. tama. Ilan yung 38? Oh, O paano na to doon sa mga madre kung totoo mang may kausap siya? kaya nga. 38 ito. At that time, kung mapapansin niyo yung declaration ni dating Pangulong Duterte, yung management daw ng Isabong, walang kasalanan. Tama po. Di ba? Inimbestigahan to ni Senator Bato sa Senado. Nung na-call out yata siya ni Gretchen Barreto tungkol sa mamahalin niya. Sa patek po, sa patek na relo. Sabi niya, sino nagbigay niyan? Di ba? Wala. Natapos yung investigasyon sa missing sa Bongeros. Pero binuhay at the time ni SOJ Boying Rimulya at talagang inaral para magkaroon ng hustisya. Yun na. Let me just add dyan, Yusek Claire. Makita nyo yung Isabong na ito ang daming nalulong sa sugal nung mga panahon na yon, pandemic, gano'n. Bilyon ang hinahakot nila Atong ang grupo niya nung time na yon per day. Bakit hinayaan ni Digong yon? Kasi may entrego sa kanya. Meron sa kanila entrego, niyaan. Ngayon, nung nagkakagulo-gulo na, nag-aaway-away na yung mga gambling lords kung sino yung magmomonopolize noon. Doon niya pinahinto, mga May na ito of 2022, pinahinto niya kasi bagong papasok na itong Marcos administration. And immediately, pinagbawal ni President Marcos yan. Alam niyo, maraming OFW, paramihan ng mga DDS, daming nalulong dyan sa Isabong na yan. Mga sundalo, mga pulis. Kaya ngayon nahinto yan, ang laking ginhawa sa mga nanay, mga asawa ng mga nalulong. Kasi kahit paano na dahan-dahan nakaka-recover sila. So si Duterte, yung kumikita sila nung panahon na yan. Saka inamin po ito, Sentry, inamin mismo ni dating Pangulong Duterte na kinausap niya si Atong Ang. Pinatawag niya. Pinatawag niya, sabi niya, ikaw yung marami kang illegal na activities. Ikaw yung number 1 na gambler sa Davao. Davao, sir. Ibig sabihin, di ba kalok ba? Ayaw ng illegal sa Davao, but number 1 niya sa Davao. Tapos, magpalisensya ka. So, instead na, i-condemn. Ginawa niya parang consultant. Oo. Parang consultant dahil sa gambling. So walang pagkakaiba yan kay Michael Yang. Yusek. Alam mo, parang Baka napaisip kaya. ako na ngayon eh. Sa totoo lang, Yusek. The last time nanood ako sa isang podcast ng anak ni Digong eh. Maganda daw ang pogo. Maganda daw ang sugal. Malaki daw ang pinasok sa Pilipinas ito. Pinagmalaki pa. Malaki ang pinasok sa bulsa nila. Yung Kasi, di ba sila Harry Roque, yan, dami yan. Pumasok billions. Kaya nga sana, sa mga sumusuporta sa kanya na hindi pa kulto yung level, ito maliwanag ito, yung mga ebidensya na ito. Lahat yung mga illegal, mga drug lord, gambling lord, ando doon sa hanay nila eh. Protektado nung panahon ni Duterte. Correct. Yun. So Sen, parang tama yung lagi kong sinasabi na lahat ng mga illegal nung panahon ni Digong pinagkakitaan nila. Oo. No? Lahat ng illegal pinagkakitaan ni Digong eh. Yeah. Na hindi alam na maraming mga tao, lalong-lalo na yung mga triple B. Alam niyo ba yung triple B? Ano yun? Wag na ba kasi magkaroon ng issue. Pero usong-uso yun, triple B. Search nyo na lang sa mga nanonood. Pero kasi, Sen, kung ganun na lahat na lang ng mga may illegal, si Atong Ang, si Michael Yang, at yung iba pa na mga Sami Uy. Sami Uy, diba? Kenneth Dong, Si Tebes. Tebes. Lahat. So, parang lahat ng may mga illegal, kailangan share ako dyan. Parang ganun no? Parang sanay na sanay ang mga Duterte sa illegal. Parang mafia nga, Mafia. parang sindikato. At ito, sila kumita. Ito ngayon, marami kaming kinakalap na impormasyon. Saka na lang natin ilabas next year na siguro. Pasko muna tayo. Pero ang punto is, itong mga supporters ni Duterte, anong inili yung sarili nila? Umasenso ba yung buhay nila nung panahon na yon? Nasaan sila nakatira noon?
Nasaan sila nakatara nung natapos yung term. Ma, 'Di ba? Kasi pero tanungin niyo sila ano ngayon, yung mga sindikato ni Duterte kung ano na yung itsura ng buhay nila. Sila ang umasenso pero sila naiwan pa rin. Yung Sentry, dumako naman po tayo dito sa nagtatagong kalbo. Sino yun? Yung senador na absent. Ano pong masasabi niyo, Sentry, dito sa ginagawa ni Kalbo ni Bato na nagtatago Bato. po siya? Oo. Akala ko ba, sabi sa inyo, Mick Madi. Sabi sa inyo na. Kumo, Mr. Trillanes, ICC ka ng ICC. Sige, mag-nak-nak ka, nak-nak-nak. Sumama ka pa magpusas. Mick Madi. Big my day. Make my day! ayan. Ay, sir, Oh. ano masasabi niyo ron? Kasi Okay. talagang Kasi kayo nagbabayad yan. makakasagot yan, Sen, eh. Ito yung sitwasyon diyan. Nagtataka siya. Meron ba talagang warrant O, wala. o wala? 'Di ba? O kasi pagtatanungin mo yung mga ahensya ng gobyerno ngayon, walang warrant. Tingin bakit ka nagtatago, 'di ba? Ang problema niya ngayon dito, siguro ngayon isang buwan. Bigyan lang natin ng ilang pang panahon. May magpa-file ng ethics case sa kanya. Dahil kung walang warrant na mapuproduce, bakit ka nagtatago? Wala kang rason na nag-a-absent ka. Tama. 'Di ba? So yun ang ano dito. Ngayon kung bumungaw naman siya, ano ngayon ang mangyayari? Parang walang pagpipilian. Di ba? Hindi, nasa kanya yun. Parang walang Oo. pagpipilian, ah. Pero kasi binoto siya eh. Binoto siya, may mandato siya, kailangan pumasok ka. Kasi sabi ko nga may dalawang presidents dito. Yung case namin ni Sen Laila, ni Kong Laila ngayon, nabitini kami nung 2003 to 2007 nung nagsenador ako. Naka-detain siya rin, naka-detain. Pero nagpa-function kami. Nagpa-file ako ng bills and resolutions. Tapos nag-conduct na ako ng committee hearing sa loob ng detention facility. At yun yung pagpataas ng sweldo ng sundalo, police, government employees. Doon yun kinantak sa loob ng kulungan. Nice. So in short, nagpa-function kami. Si Senator Lacson, nung time na kinasuhan din siya ni GMA dahil tinatarget din siya. So he felt unjustly persecuted, kaya nagtago siya. So yun ang similarity ni Bato. After 9 months na nagtatago si Senator Lacson, kinandado yung opisina niya. Hindi na nirilisan ng pondo, yung mga empleyado niya, inabsorb na ng Senate Secretariat. Ganon ang pwede mangyari kay Bato. Si Senator Lacson, may warrant na ang feeling niya, hindi ako yan. Prinajik siya ni Itong isa, wala pa naman warrant. Walang nakikitang warrant. Di ba? Kahit anino, wala. Even sa Supreme Court, sinabi nga ng Solgen, premature yung application mo ng TRO kasi wala namang warrant. No. So, bakit ka in short, wala kang reason magtatago. Ngayon, pagka nag-decide ng ethics case, pwede siyang matanggal dyan. At sa 2028 ngayon, yung second half ng termino niya, ipapasa na dun sa number 13. Baliwala na. Dapat. Ang sabi ko kasi kay Bato, sumunod dito sa Netherlands. Marami akong plano. Ipagluto niya ako ng munggo. Alam mo, Sani. Bakit? Sabi ko, tuloy ko. Alam mo, Sani, believe talaga ako sa'yo. Kasi kasama mo yung idol ko na Yusek Claire Castro. Sani, kapag Yusek Claire
kapag pwede ba mag-tandem kayong dalawa. Uuwi ako ng Pilipinas, mag-uli ako sa Davao, sabihan ko ang mga tao doon na ako, iboboto ko si Sani kapag kasama si Yusek. Okay na Sani, si Bato. Matanggal man yun sa Senado. Pagpis na tayo, dili na kita batuhin ng microphone. Ay, naku, Yusek, may tanong ka pa ba? May revelation kasi. Alam mo naman, pinanonood ko si Senator Trillanes eh. Sabi niya, ang susunod daw ay si Senator Bongo. At saka si General Albayalde. Oo nga. Eh, in-announce mo yun, Sentry. Oo nga. Baka magtago din. Oo nga. Oo. Actually, kung gagawin yan ni Bongo, edi -1 ka na naman na problema sa sa Senado. Oo, kasi 'di ba nagtatangka sila constantly na na papatalsikin daw nila si Senator Soto. Edi kumaga hindi kawalan, no? Hindi kawalan. Pero itong dun sa kaso nila, sabi ko nga it may develop into up to the issuance of a warrant. Pero it's up to the ICC to do that. Pwede silang suddenly huminto sila after Bongo o pwede na ituloy. Pero meron silang ibang mga nalistang mga sangkot. Yun nga na-mention ko doon sa aking post. Sen, paano yan nalalapit na, di ba, Yusek? Nalalapit na rin yung may nag-file na ng bagong impeachment na nagpaplano na i-file sa February. Paano yan? Wala na silang bilang. Wala na si Bato. Tapos mawawala pa si Bongo. At yung iba, parang magbabakasyon pa sa ibang bansa. Hindi. Pinayagan ba si Senator Jinggoy? Magbabakasyon sa Zelda. Baka yung nag-around the world, ang tumal, si Pulong. Hindi, yung mga boboto, napapabor dapat kay Sara para hindi hadlangan yung pagkaka-impeach niya. Kasi si Bongo, si Bato, wala na Parang wala na silang, kulang na. Sa madaling salita, kulang na sila ng bilang para depensahan yung impeachment impeachment complaint labang kay Sara Duterte. Maganda 'yon para sa sambayanan. Pero ito yan. Base dun sa bagong ruling ng Supreme Court, pagka nag-file ng impeachment at may magpa-file ng impeachment ito sa civil society, doon sa mga progresibong grupo. So, kailangan aksyonan niya ng House. At sabi ng Supreme Court, kailangan mag-conduct ng hearing sa House. Di parang quadcom yan. Doon pa lang, hindi makakakontra ito. Sina Marcoleta, yung mga DDS senators, hindi nila makaharas yung mga testigo. So magkakaroon ng panahon na makakakalap ng ebidensya at makikita ng taong bayan. Doon pa lang. Now, without any interference from the Duterte senators. So it's even better para sa taong bayan na makita yung katotohanan dito. Correct. Pero ang tanong ko ito. Sige, Yusek. Kasi sabi ni Sentry, magpa-file Friday. Tomorrow na yun. Yeah, Oo nga. tomorrow. Plunder. Plunder. Sabi ni Ombudsman, medyo mas madali daw pag malversation of public funds. Sila naman yung Mag-assess. Oo, kagaya ng kunyari, pag nag-file sa kanila, magpa-fact-finding sila, pag nakita nila ang angkop na kaso ay malversation, di malversation po yung ipa-file nila. Pero yeah. Pag heinous crime ito, na sa plunder, maski na yung malversation of public funds, depende sa amount, pwedeng maging no bail. Kung, ayoko na mag-speculate, kung lang po, in general, masampahan, baka sabihin nila, hindi kami pwedeng ikulong kasi vice president kami. Impeachable officer siya. Well, he would have to make a recommendation sa appropriate body, the House of Representatives, na tipong, impeachable officer ito. So, may nakita kaming probable cause. You do your thing. Ganon. Ito lang sa akin, analysis ko lang to. Kasi kayo, di ba sabi nyo nga, nakulong kayo. Pero nagtuloy kayo nagtrabaho, di ba? Yeah.
At that time, sumusweldo kayo, pero tuloy Yes. kayo. So, ang Vice Presidente, hindi naman siya, wala siyang immunity from suit. Yeah. So, pwede siyang sampahan. Yes. So, pag nakulong siya, pwede naman siyang mag-work from the jail. So yan, it's going to be a test case kasi Mm-mm. wala pang mga precedents diyan. Mm-mm. So pwede ka naman pag sinampahan ka ng kaso, kung ma-detain ka man, hindi ka naman tinatanggalan ng Yes. titulo. Yung Mm-mm. impeachment is tatanggalan ka ng Mm-mm. titulo. Kaya pwede siyang isabay. Mm-mm. Impeach ka, same time ka Hindi nga, ang mangyayari, sir, yung naging nangyari sa inyo. Yeah. Saka ni Senator Leila de Lima. Nagtrabaho, hindi Oo. tanggal sa posisyon, kahit Mm. nakakulong. So, pwedeng gano'n. Kasi, Pwede. Ang immunity from suit kasi Mm-mm. ng members of Congress kung yung mga 6 years and below yung mga kaso. Pagka beyond that, wala kang immunity. Mm-mm. At during session. So itong sa kanya, walang nakadetalye. Yes, opo. Of course, they will try to seek judicial remedy sa Mm-mm. Korte Suprema, pero we will see kung ano magiging desisyon. Pero pwedeng sabayin yon. Mm-mm. Yung investigasyon, for sure, walang pigil yon. Mm-mm. Pwede siya imbestigahan. Then, Kasi ang pwede rin- presidente lang naman na may immunity from suit. Yes. Mm-mm. So, yun din yung nakikita ko. Baka pwede, kung no bail ito, pwede makulong. Nako. Yun ang Oh. tingin ko. Yun ang Oh. tingin ko. At magtrabaho siya habang nakakulong, katulad ng nangyari kay Senator Trillanes. Hindi na siya makakapag-travel, Yusek. Ayun lang Oo. nga. Yun lang ang mahirap. Ang hirap Ah. nun, Yusek. At saka meron pa akong isang tanong eh. Mm. Kay ano naman po yung gustong mag-around the world? Yung pong best friend po ninyo. Eh di po ba dati malaki katawan nun, parang singlaki ni Rocky Halos yun eh. Hmm. Si Pulong. Eh di lumiit, nakita nyo naman, di ba? Parang na siyang natuyot. Eh ang hinala nga ng iba, may malalang sakit. Ang tanong ko, hindi po doon sa kanyang kalusugan, Sentry. Paano na ngayon yung tato, yung code, baka hindi na mabasa? Di ba? Kasi kumulubot na eh. Kumulubot na. Alam nyo yan, yung tattoo na yan, sinasabi lang, baka daw ngayon, mabura na o burahin na. Ang problema kasi, merong dyan sa, pag miyembro ka ng triad, pagka dinisown mo sila, ano yan, parang death warrant mo yan. Heal na, heal. Oo, kasi hindi ka pwedeng kumalas. Once pumasok ka, hindi ka pwedeng kumalas. So kaya hindi niya pwedeng burahin yon. Yun ang problema niya. Kaya ako, nung time na yon, confident ako eh. Sabi ko, pakita mo. Ayun, namilipid sila doon. Hindi nila alam na yun ang tatanong. Pero umamin siya nung una na may tattoo siya sa likod. Di ba? Umamin siya on record. O sabi ko, yan yung sign ng membership. So dragon tattoo. Ganyan. Doon siya nagulantang eh. Kitang-kita ko yung kaba niya eh. Na paano niya lulusutan yun. Eh sabi ko, pwede ka naman pumunta lang sa isang sulok, sa isang kwarto na bakante doon. Ipicturean lang ng Sergeant at Arms, tapos i-present. Kung wala, kung hindi man, kung picture man ng bulaklak yung nasa likod niya, di ba? It would have been enough na masira ako eh. Opo. Pero hindi eh. Paano sa pag-Tweety Bird? Oo nga, baka sisiyo. Yun na nga. So, pero talagang nila. They made sure na hindi mailabas yun. Alam mo, Sunny, sinabihan ko si Pulong, pag nakita si Tweety Bird sa likod mo, wala na. Uwi na tayong Davao, dili na ako magpresidente talaga. Mag-resign man ako dapat kung Sunny. Pero ganun kasi sila, brother eh. Oo. Si Duterte, yung salita niya, iba yung nangyayari. Mm. Ibig sabihin, iba yung sinasabi sa ginagawa niya. Totoo. Yan ang style ng Duterte. Mm-mm. Kaya marami pa rin nalilin lang talaga. Ibig sabihin, Yusik kasi yung ganong style ni Digong, may market talaga eh.